Habang nagluluksa ang buong mundo sa pagkamatay ni Michael Jackson, nagdasal para kay Tita Cory at nagimbal sa mga sunod-sunod na bombahan sa Mindanao. Naging laman ulit ng mga pahayagan ang cosmetic surgery. Cosmetic surgery. At this time, wala na kinalaman si Vicky Bello. Maraming dahilan kung bakit nauumaling sa malalaking dibdib at puwitan ang mga kalalakihan. Isa sa mga teorya dito ay Freudian. Sabi ng psychologist Sigmund Freud, sexual repression ang mga pinag-uugatan ng mga topak sa utak. Subconsciously daw, lahat ng mga lalaki ay kursunada ang kanilang ermat at badip sa erpat. At perpetuation of the species. Kumbaga naka-wire daw sa isip ng mga lalaki na gustuhin ang umbok at kurbada ng mga babae dahil tanda ito ng fertility. Subconsciously daw, sabi ni Freud, lahat daw tayo ay para rin mga sanggol. Pakikita daw ito sa mga halimbawa ng primitive art, ang mga tinatawag nilang Earth Mother figures. Ika nga ng sikat na kanta ni Paul Toledo noong 80s, ayaw niya ng babaeng puro boto. Ang gusto niya, lumba-lumba. Ngayon ay naging malaking industriya na rin ang cosmetic surgery. At kung dati si Michael Jackson lang ang kaya magpaayos ng ilong at magpaputi, ngayon, kahit sinong ordinaryong Pinoy na may kakarampot na budget, ay kaya na rin ito. Ang dali-dali pa, para ka lang pumunta sa parlor, talyer at dentista. Pangong ilong, no problem. Wrinkles, pekas, tigyawat, an-an, hadhad, nunal na may nana, yakang-yaka. Flat-chested, walang puwet. Basta may pambayad ka lang, pwede ka na magkaroon ng katawang pang-iskandal. Malapit na rin dumating ang lipunan natin sa punto na titigil na tayo sa paghusga sa mga nagpapaganito. Dahil sa ating lipunan, basta nasa billboard ka sa EDSA at pinapasalamatan ng mga artista sa telebisyon, tanggap na dapat, di ba? Kaya sikat na si Dr. Abelo at si Dr. Manny Calaya naman, recording artist na. Na tila mga negosyong ganito ay mabilis ring binabago ang definisyon ng kagandahan. Sa makabagong lipunan, tila hindi ka gwapo kapag wala kang muscles at abs. At hindi gaganap ng maganda kapag wala kang ganito. Makatotohanan ba ito? Hindi. Pero tandaan, may kanya-kanyang saltik ang bawat henerasyon at kultura. Tandaan, noon ang trip ng mga tao ay magsuot ng powdered wigs. Ang mga Pinoy ng mga 1900s ay nag-Amerikana kahit may init. So, quits lang. Walang basagan ng trip. Pero maiba tayo. Para mga marines sa hulo at mga stuntmen, isa sa mga pinakamadugo at peligrosong trabaho sa buong mundo ay maging press secretary ng Malacanang. Parang si dating press secretary Ignacio Bunye. Remember yung mga hawak niya noon ng mga Garci CDs? Isa raw totoo, ang isa fake. Noong isang linggo, nagkakanda-buhol-buhol din ang dila ni Secretary Serge Rimonde. Hindi lang siya napahiya, inusgahan niya rin ang lahat ng libo-libo mga sexy starlet sa buong bansa. Yung mga sexy actress dyan, ng mga malalaking boobs, yan may mga implant. Hindi naman natin masasabi kay Presidente yan. Ano? Nga naman, hindi madaling magtanggol ng isang bagay na wala ka talagang kadepe-depensa. Booking ka na eh. Kaya ulitin natin, may mga bagay nga hindi na kailangang pag-usapan. Kaya tumahimik na lang tayo. Ang mabilis na paggaling ng ating pinakamamahal na Pangulo. Dahil kung hindi, sa 2010, kawawa naman ang mga taga Pampanga.